Magandang araw. Ngayong araw atin namang tatalakayin ang ikatong bahagi ng ating leksyon na may pamagat na bakit pinahintulutan ng Diyos ang kasalanan. Marami ang nalilito sapagkat ang kasalanan at ang pasimuno nito si Satanas ay umiiral pa rin. Pinararatangan pa ng iba ang Diyos na umano'y siya ang may kagagawan nito sapagkat pinahintulutan niya ang kasalanan. Ang Diyos ay mabuti, mahabagin at totoong makapangyarihan, subalit siya ay pag-ibig din. Ang bawat nilikhang kinapal ay pinagkalooban ng kalayaang makapili. Gusto ng Diyos na paglingkuran siya ng tao sapagkat pinili nila na gayon ang gawin at hindi dahil sa hindi nila maghagawa ang katumbalikan. Unang tanong, bakit hindi pinatay ng Diyos ang dyablo nang una siyang magkasala at hindi pinigil ang kasalanan na makapasok sa sanlibutan ito? Unang Juan 4 verse 8, ang Diyos ay pag-ibig. Ang pamahalaan ng Diyos ay nakabatay sa pag-ibig. Kung pinatay agad ng Diyos si Satanas, ang mga makalangit na kinapal ay maglilingkod sa kanya dahil sa takot. Ang mga may karapatang pumili ay binigyan ng panahon upang hatulan ang likas ng paghihimagsik ni Satanas. Basahin ng Hebreo 2 verse 14 at unang Juan 3 verse 8. Ang buhay at kamatayan ni Kristo ang naglantad ng tunay na katutubo at mga bunga ng kasalanan. Sa gayon, sa tumpak na panahon, maaring patayin ng Diyos si Satanas at ang kasalanan sa kapahintulutan ng sansinukob. Ikalawang tanong, bakit hindi pa pinapatay ng Diyos ang dyablo ngayon? Roma 16 verse 20. At si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon sa ilalim ng inyong mga paa. Ang tinutukoy ni Pablo rito ay ang ikalawang pagparito ni Kristo. Sapagkat si Kristo ay hindi pa nakababalik, ito ang dahilan kung bakit hindi pa pinapatay ng Diyos si Satanas ngayon. Binayaan ni Kristo si Satanas na gawin ang gusto niya. Isa pa, ang pagpatay sa dyablo ay hindi mangyayari hanggat ang bawat isa ay hindi pa nagkakaroon ng pagkakataon na pumili na tanggapin si Kristo at mabuhay magpakailanman. Ikatlong tanong, paano ba tayo magiging matagumpay sa pakikibaka laban sa dyablo? Efesos 6:10 hanggang 11. Sa kahuli-hulihan, patuloy kayong magpakalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang lakas. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma ng Diyos upang kayo'y makatagal laban sa mga pakana ng dyablo. Basahin ang Efesos 6:12 hanggang 18 na doon ay sinasabi ng apostol ang pangangailangan na ibihis ang buong kagayakan ng Diyos. Ito ay binubuo ng 7 bahagi at siyang katiyakan ng tagumpay. Binubuo ito ng katotohanan, katwiran ng ebanghelyo ng kapayapaan, pananampalataya, kaligtasan ng Biblia at panalangin. Ikapat na tanong, kailangan kayang patay ng Diyos ang dyablo upang ang tao ay makapamuhay ng matuwid? Pilipos 4 verse 13. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa sa pamamagitan niyang nagpapalakas sa akin. Basahin din ng Santiago 4 verse 7. Mari kang mamuhay ng matuwid kahit na ang dyablo ay palaging kapiling upang manukso. Ngunit paano? Mari kang maging matagumpay sa pamamagitan ng pagpapailalim ng iyong kalooban kay Kristo na nagbigay sa atin ng pagtatagumpay. Unang Korinto 15 verse 57. Laksan ninyo ang inyong loob. Si Kristo ay tinukso sa lahat ng kaparaanan, gayon may hindi siya nagkasala kailanman. Mayroong tagumpay laban sa dyablo sa pamamagitan ng pagsunod sa tagubiling masusumpungan sa Isayas. Kayo bumaling sa akin at kayo maliligtas lahat ng dulo ng lupa, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Isaiah 45 verse 22. Ang orihinal na adhikain ng Diyos balang araw ay matutupad. Magkakaroon ng isang sanlibutang hiwalay sa kasalanan. Ang kamay ng Diyos ay inilagay sa mga bansa gaya ng sinasabi ng Biblia. Ito ang panukala na ipinanukala tungkol sa buong lupa at ito ang kamay na iniunat sa lahat ng mga bansa. Sapagkat pinanukala ng Panginoon ang mga hukbo
At sinong magpapawalang bisa nito? Ang kanyang kamay ay nakaunat at sinong mag-uurong nito? Isaiah 14:26-27. Samantalang ang labanan ni Kristo at ni Satanas ay nagpapatuloy, ang adhikain ng Diyos at panukala para sa tao ay umuunlad. Basahin ang Juan 3:16-17. Ilagay ang inyong kalooban sa panig ng Diyos upang magtagumpay laban sa kasalanan, sapagkat siyang nasa inyo ay higit na dakila kaysa nasa sanlibutan. Unang Juan 4:4. Ang huling bahagi ng ating leksyon ay may pamagat na panukala ng Diyos para sa pagsasauli ng tao.